Let us open our Bible on Job 23 verse 12. Pakibasa po. Praise the Lord. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Yes. Pag naintindihan mo na ang banal na salita ng Diyos, ang kanyang mga kautusan na napakahalaga sa buhay mo, hindi ka natatalikod dapat. Kaya nga sinabi diyan, neither have I gone back from thy commandment of his lips. Why? This is very necessary. At gaano ito ka-necessary? Sinabi dito, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Importante? Gaano ka-importante? Mas importante pa sila. Mas higit pa silang importante sa matatawag nating necessary food. Wala siguro sa atin dito nag-i-skip ng food daily. Walang nag-i-skip. Anong walang nag-i-skip? Walang matatawag nating nag-avoid or hindi nag-intake ng food daily. Ngayon, ang banal na salita ng Diyos, they are more than any necessary food. Ngayon, kung ang tao ay hindi nakakain sa kanyang kailangang i-maintain na kalusugan, pag hindi na siya kumakain, merong sakit yan. May problema yan sa kanyang health condition. Kung di yan gagaling, mamamatay talaga yan. Yan ang mga sinyalis sa mga taong mamamatay, hindi na kumakain, wala ng gana, hindi na papasok, or whatever reason. Because there is problem sa kanyang health issues, kumbaga. Now, spiritually, ganun din sa buhay po natin. Pag nag-i-skip tayo sa binibigay ng Diyos sa atin na privilege to have spiritual intake to our spirituality, pag hindi ka na kumakain, there is problem in your spirituality. Meron kang problema. You are not sound. You are not healthy. You are not strong. You are not supposed na ipatuloy mo yan na klase na buhay. Hindi normal yan. That is unhealthy sa kaligtasan mo, sa spirituality mo. Lalot na sa ating spiritual na ito po ay matatawag nating hindi maibibilang ang comparison ng ating benefits sa ating spiritual. Ikumpara natin sa ating necessary food for our physical body. Although necessary man din talaga ang ating physical food for our physical body dahil gusto pa nating mabubuhay sa sanglibutang ito. Pero hindi compare sa necessity or sa idudulot na ikabubuti. Kung ikumpara natin sa banal na salita ng Diyos na idudulot sa buhay natin, kaya yan ang lagi nating isipin. Yan lagi ang ating intindihin. Praise the Lord. Bakit ang tao hindi na nila binibilang ang gastos para sa pagkain? Bakit ang tao hindi na nila binibilang ang gastos sa monthly na water bill? Bakit ang mga tao hindi na nila binibilang ang electric bill monthly? Malaki man maliit, hindi nila yan nirereklamo. Hindi nila yan pinuputol. Bakit? These are essentials.
So, ganun din ang ating spiritual. Bakit hindi na natin binibilang yung ating pamasahe na nagastos? Bakit hindi na natin binibilang yung ating krudo o gasoline pagpunta dito sa simbahan? Because that is essential. More than anything sa ating tinatangkilik sa ating buhay. Praise the Lord. Pag yan ay nangyayari sa buhay mo, you are spiritually healthy. Ibig sabihin yan na nagagawa mo yung pamumuhay na tama. Nagagawa mo yung pamumuhay na gusto ng Diyos ipamumuhay mo sa sanglibutang ito na natutunan mo sa kanyang banal na salita. Kaya napaka-importante ang banal na salita ng Diyos. Ano pa ang comparison nito? Basahin natin. Psalms 119 verse 127. Praise the Lord. Therefore, I love thy commandments above gold, yea, above fine gold. Yan. Ang ginawang comparison dito sa commandments or words of God, sa gold nito kinumpare. Ang sinabi dito, therefore, what do you mean of, if you use word therefore, that is conclusion. Hindi ka makakagawa ng conclusion sa dalawang bagay na kinumpara mo kung hindi mo yan nakunan ng result or nakunan ng tinatawag ng yung matatawag natin resulta ba? Oh. So, nagkaroon ka ngayon ng conclusion na dapat mong ibigin ang banal na salita ng Diyos o ang commandments ng Diyos higit sa ginto. Ginto represents our necessities, financial, material needs dito sa ating buhay sa mundo. That is gold. Pag sinabi mong gold, that is literal material necessities for our living sa ating pamumuhay dito sa lupa. That is pertaining gold necessities. Kinumpara ang Word of God na mas higit nating ibigin ang kanyang commandments kaysa gold. Big sabihin yan, mas higit nating ibigin ang Word of God kaysa ating negosyo. Mas higit nating ibigin ang Word of God higit sa ating trabaho. Mas ibigin natin ang Word of God higit sa ano pa mang matatawag nating privilege na ikaw ay yayaman, privilege na ikaw ay aasinso. Kahit anumang mangyari sa buhay mo, lamang pa rin ang dapat nating pag-ibig na gagawin sa commandments ng Diyos. Dahil mas malaki ang idudulot para sa iyo. Praise the Lord. Hindi kayang tumbasan ng ginto. Sabihin mo, Pastor, paano yan kung tuniladang ginto na ang pag-uusapan? Kahit ilang tunilada pa yan, hindi yan makakatumbas sa maangkin mo na benepisyo sa commandments o sa salita ng Diyos. Basahin natin. Psalms 119 verse 72. Praise the Lord. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Yes. Even thousands of gold and silver, it cannot equal the value of His commandments or law or precious words. Hindi yan maka-equal sa value. Ton of gold or tons of gold, hindi yan makaka-equal sa value. Later, maintindihan din natin sa mga verses na darating. Praise the Lord. So, ngayon, alam mo ang tao, pag meron kang desire, hindi mo yan tinatantanan o hindi mo hinihintuan, isipin, salitain, pagsikapan, planuhin, gawin. Gawan mo talaga ng paraan yan.
Gagawa ka talaga ng paraan. Kung ano yung gusto mo sa buhay mo, or tawag nating desire, gagawin mo talaga ng paraan. Either by long term or short term. Pero gagawa ka ng paraan. So, ganun din sa buhay natin sa spiritual. Dapat, anuman ang mga bagay na ninanasa natin, higit kaysa material, higit kaysa ginto, higit kaysa pera, higit kaysa malaking pera sa sanglibutang ito. Kung meron man tayong ninanasa higit doon, ay ginagawan talaga natin ang paraan yan. Basahin natin. Psalms 19 verse 10. Praise the Lord. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Yan. More to be desired are they than gold. Mas higit pa silang pinipita sa ginto. Mas labaw pa silang ginatinguha kaysa bulawan. Yea, than much fine gold. Alam mo yung fine gold? Makikita mo yan sa mga nagmimina. Binabasag nila yung mga bato, ginigiling nila yung mga bato, pinupulverize nila yung mga bato, pagkatapos itapon yung mga hindi ginto. May paraan yan, ini-screen, tapos nilalagay nila dyan sa flat na surface na dinadaluyan ng tubig, dahan-dahan. Doon ibuhos yung mga pino na bato na pinagkunan ng mga bato na tinapo na. Masangit. Ano yung masangit? Merong yung flat na yan na surface, na kahoy ba, na dinadaluyan ng tubig. Doon binubuhos yung pulverize na mga bato. Meron silang ginawa talaga dyan na parang stopper na maliit lang, na ang height niya maliit. Doon masasabit yung fine gold. So doon nasasabit yan. Kasi ang fine gold, mas mabigat yan kaysa ano pang bato na ordinary. So masabit doon. So doon kinokollect yung fine gold. Pagkatapos noon, i-apoy mo na for purification. Pagtapos ng daan ng apoy, ibuhos mo yung pinaglagyan noon, ganon na darating, lalabas na yung purified gold. Valuable na yan masyado kasi it appears that is pure gold. Mas to be desired pa sila sa fine gold kung ano-ano pa na ginagawa ng mga mangmimina ng ginto sa sanglibutang ito. Grabe ang proseso niyan. Now, ganun din ang pagpakinig natin sa banal na salita ng Diyos. Minsan merong nag-post na kapatid natin, ang mga tao sa mundo, halos lahat gustong pupunta ng langit, pero hindi nga makapunta sa simbahan. Anong ibig sabihin yan? Kung dinidesire mo higit kaysa gold and fine gold ang kanyang precious words, then hahakbang ka ng bagay na hindi mo iniisip, ang gastos, ang oras, ang pagod, para lang ma-attain mo yung Word of God dito sa simbahan. Praise the Lord. Yan. Kaya pag dinidesire natin ang Word of God higit kaysa ginto or fine gold, then huwag nating isipin ang pagod, huwag nating isipin ang oras na na-spend natin, huwag nating isipin ang pamasahe, krudo, whatever, para lang makuha natin yung mas higit pa sa ginto. Ganun. So ano ang mga benefits? Basahin natin, may mga examples dito. Proverbs chapter 3, 13 hanggang 18. Praise the Lord. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Length of days is in her right hand, and
In her left hand, riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Ayan. Ano ang kanyang value in terms of in the market? Pag sinabing merchandise, that is in the market. Higit pa ang kanyang market kaysa silver. Higit pa ang kanyang value or gain sa gold. Imagine that. Ano kayang meron dyan, Pastor Chit? Na hindi kayang i-afford ng gold. Di ba, if you have, makadiscover ka ng treasure like bullion of gold, ipalagay na lang natin tons of gold. Di ba you can buy anything? Di ba you can build any tall buildings or commercial buildings? Kahit pa pwede ka magbili dyan sa Amerika ng building, pwede ka magbili ng building sa UK in the heart of their cities dahil you have so much money you can afford. Even you can put up a new tower in New York City. Yes, you may build those things out of those money. But ano ang maibigay ng Word of God na magbibigay sa iyo ng wisdom and understanding, hindi kayang ibigay ng gold. Hindi kaya ibigay ng gold. Tingnan mo yung mga kasaysayan ng mga yumaman ng husto sa sanglibotang ito na namatay na. Anong nagawa ng kayamanan nila sa buhay nila? After they died, wala silang nadala kahit isa. Ang buhay, minsan binasa ko yung buhay ni Michael Jackson, the most famous pop singer in the world. Grabing yaman niya, may eroplano siya, may mansion siya, lahat-lahat na sikat na siya. Pero anong ikinamatay niya? Overdosage ng gamot. Sa sobrang prescription na binibigay ng doktor sa kanya to maintain his yung bang pagiging hyper. Tingnan mo yan, pag sumayaw yan, hyper yan eh. You cannot perform such dancing and singing na naging sikat siya sa sanglibotang ito without those medicines. Pampamintain pa ng kanyang katawan, hindi basta-basta. Puro synthetic yan, puro chemical yan. At nasuri nung siya ay, nung namatay na, yung forensic ba yan, na diniscover sa kanyang katawan, ang dami niyang daan ng injection. Druga. Ganon din si Elvis Presley. Overdosage din yun. Lahat ng mga yumaman at sumikat ng husto, hindi kaya yung pera nila, yung kayamanan nila to prolong their lives as they desire. Hindi. Pero ang wisdom, understanding out of the words of God, habang buhay ka pa sa sanglibotang ito, kaya niyang buhayin ka kung gusto niyang hanggang kailan kanya buhayin. Kung proteksyon ang kailangan mo, kaya kang proteksyonan ng Diyos. It is not by coincidence. It is not by accident. But it is the will of God na hindi ka mapahamak. He will keep you as an apple of His eye. At number one, ang higit sa lahat, you have that privilege to eat the tree of life. Yung na-mention dito last part. She is a tree of life to them that lay hold upon her. Happy is everyone that retaineth her. Alam mo yung tree of life? Anong background ng tree of life? Sa book of Genesis, na hindi pinakain si Adam and si Eve, it was guarded with yung umiikot na sword purposely. Hindi sila makalapit and they cannot take and eat because they were unworthy.
because of their iniquity, because of their sin, hindi sila naghumble, they were not forgiven, so therefore they are not worthy to take the tree of life, to have everlasting life. Ngayon, binigay ng Diyos yan na opportunity sa atin through the Word of God. Hindi kayang ibigay yan ng gold. Tree of life that will make you to live eternally. Tree of life to make you, your glory will never fade away. Tree of life will make you no more death, no more pain, no more sickness. Kaya bang ibigay ng gold yan? Hindi po. That is why they are more to be desired than gold. Praise the Lord. O higit, kasi higit yung value niya eh. Hindi basta-basta. Precious than rubies. All the things that canst desire are not to be compared unto her. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Ganun. Kaya kung makinig tayo ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos, minsan, pag nakikinig ka ng Word of God, hindi ka naghihintay ka lang ng kalibangon ka. Maramdaman mo lang kunti kalibangon, ay salamat, may reason akong magtayo, magpunta ng CR. Imbis na habang nakikinig ka ng Word of God, parang mapapupo ka. Nire-rebuke mo, Jesus' name. Huwag ka munang umandar ngayon. Ayaw kong maputol ang pagpakinig ko ng Word of God. Ganun po. O kaya nakikinig ka ng Word of God, sana mapapaihi ako para may reason akong magtayo, magpunta doon sa CR. Para bang humahanap ka lang ng chances kung kailan kami reason na magtayo at magpunta somewhere. No. Wag. Kinakailangan as much as possible, walang masayang. They are so precious. Praise the Lord. Napaka-importante nito. Ito kasi yung magbibigay sa atin ng warnings para hindi tayo mapahamak. Alam mo ang sanglibutang ito? Naalala niyo yung Vietnam War na hindi na naig ang Amerikano against Vietnamese. Nung nagkaroon doon ng gera, grabe ang mga Vietcong magawa ng mga snares, gins, traps. Ang mga Amerikano walang kamalay-malay. Pagpunta nila doon sa jungle, mahuhulog lang sila doon sa butas. Tuhog sila doon. Meron lang silang masagi na something, meron kaagad babagsak sa kanila na pagtingin nila wala ng panahon mag-iwas, tusok din sila. Ang dami. So ang sanglibutang ito, spiritually, there are so much snares, gins, and traps. Kung walang ibibigay ang Diyos sa atin ng wisdom, knowledge, and understanding, and discernment, wala. Walang isa sa atin makalusot sa traps ni Satanas. Walang isa sa atin makalusot sa mga snares ni Satanas. Kasi walang magbibigay sa atin ng warning eh. Basahin natin yan. Psalms 19 verse 11. Praise the Lord. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Yes, by the word of God we are being warned. Alam nyo ba yung pag merong gera, ipalagay natin yung nangyari dyan sa Marawi City. Pagtapos ng gera, natalo na yung mga ISIS. Hindi yan pwede lapitan ng mga tao. Kasi may mga nakatanim dyan ng mga bomba, may nakatanim dyan ng mga, ano yung maapakan mo, Pastor Alan? Yung bilog? Landmine. Yeah. So ang ginagawa ng government, merong
heavy equipment na mag-clearing yan. Na kahit maapakan nila pagputok, hindi kayang basagin yung heavy equipment nila na purpose lang talaga na i-clearing. So ganun ang Word of God sa buhay natin. Siya yung magki-clearing sa daan natin na hindi tayo mahulog sa ikakapahamak natin. And in keeping them, there is great reward. Winawarningan tayo lagi ng Diyos. Pag iningatan natin yan, hindi tayo mapahamak, mahulog sa snails ni Satanas. Meron tayong great reward. May gantimpala tayong ibibigay ng Diyos. Praise the Lord. At ang pag-ingat ng Diyos sa buhay natin, hindi kayang gawing pag-iingat sa gold. Sige, meron kang gold, may pera ka, mag-hire ka ng security guard. Do you think you can trust them? Ang dami kayang mga nangyayari sa mayayaman na ang security guard mismo nila ang pumatay sa kanila. Hinintay lang nila mag-withdraw ng malaking amount of money. Sabihin ng boss nila, tingnan mo yan sa likod, baka may sumusunod. Yung pala, security mismo nila tumitira. Kinukuha na nila yung na-withdraw na pera. Pero ang Diyos, kaya niya tayong iingatan kahit natutulog tayo. Praise the Lord. Ang Diyos, kaya niya tayong kakausapin habang gising tayo para i-guide tayo. Basahin natin. Proverbs 6:22 and 23. Praise the Lord. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Yes. There is no such death. There is no such way that will lead you to death. But it is always way of life. Praise the Lord. Kung sakali mang panahon mo nang mamatay sa physical, that is not death in the eyes of God. You are just sleeping in the eyes of God. And that is gain for you, as what Paul says. So, kung pupunta ka, ililid ka niya. Kung matutulog ka, iingatan ka niya. Kung magising ka, magsasalita siya sa iyo. Ang kautusan ay lampara, ang batas ay liwanag, at ang pagsasaway, instruction yan sa daan ng buhay. Yan ang makamit natin dito sa simbahan, sa sanctuary. Praise the Lord. Yan ang makamit natin. Covenant ng Diyos yan, promise ng Diyos yan sa buhay po natin. At itong ating buhay sa sanglibotang ito, kinakain na lang natin yung bunga ng ating natutunan, na ating ginagawa, ina-apply ng Word of God. Kinakain natin. May bunga yan eh. May result yan na ikabubuti, ikaliligtas, ibibless ka ng Diyos, lahat ng desire ng puso mo, ibibigay ng Diyos, hindi ka pa ma-snare, hindi ka pa mahulog sa bitag ng masamang espiritu. Basahin natin, Isaiah 3:10 and 11. Praise the Lord. Say ye to the righteous that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. Woe unto the wicked, it shall be ill with him, for the reward of his hands shall be given him. See? Kawawa ang mga wicked na hindi ninanasa ang salita ng Diyos higit kaysa ginto. Kawawa ang mga wicked who forsake the counsel of God. Kawawa ang mga wicked. Bakit? Ibibigay sa kanila ang kanilang reward. Unto the wicked it shall be ill with him. Ikakasama. Hindi ikabubuti. For the reward of his hand shall be given him. Pero sa mga righteous, hindi ka maging righteous without the word of God. Hindi ka maging righteous without his commandments, his laws. Say it to the righteous that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. Yung ating natatamasa sa buhay natin, yan yung bunga ng ating pagpakinig, pagsunod sa banal na salita ng Diyos. Bunga na yan, yung mga natatanggap natin na mga blessings mula sa Diyos, na ikabubuti natin dito man sa lupa
at sa kabilang buhay. Praise the Lord. Alam niyo po, wala nang ibang magbibigay sa atin ng clear vision. Anong vision? Clear na pananaw. Ang Word of God. You can interpret everything. The life you can interpret dito sa mundo. The life which is to come, you can interpret as well. Ang buhay natin sa mundo, nakikita na natin by the Word of God. Sa future natin, nakikita na natin by the Word of God. And it is always depends on our works sa gawa natin. So ang Word of God ang nagbibigay sa atin ng gabay for our good works. Para ang nakikita natin na ikabubuti natin habang nandito pa tayo na kakainin natin as a fruit, as an outcome sa ating gawa. Mabuti dahil sinusunod natin ang kanyang commandments. So, basahin natin Proverbs 29:18. Praise the Lord. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Yan. Anong klaseng vision ito? This is how God look. Kanyang nakikita. Vision. This is about that you can see. Ano makikita mo? Kung walang vision, people perish. Bakit? Subukan mong magtakbo ng sasakyan walang headlight. Hindi ka makarating sa paroroonan mo. Buti pang minto ka na lang, paabot na lang ka og buntag. Kaya di juga kaabot kung wa kay suga. So kung walang vision, people perish. Hindi mo makikita anong dapat mong gawin sa panahon ng tukso. Nahuhulog ka sa pagkakasala, nahuhulog ka sa bitag ni Satanas. Pama ka. Pero kung merong vision, nakita mo ang lahat, may liwanag, may ilaw, maiiwasan mo lahat ang dapat mong maiiwasan. At sigurado, merong kang hindi coincidence, hindi by accident, hindi pacham, hindi by luck, o yung lucky, hindi, na matatamo mo yung blessedness. It is intentionally from God na ibibigay sa iyo. Tingnan mo yung panaginip ni Joseph. Natupad lahat yun. It is not by an accident, but it was a vision from heaven na pinakita sa kanya that this is the scenario na mangyayari sa pamilya mo. Nangyari lahat yun. Kaya sa buhay natin, kung walang vision, kung walang pangitain na ibibigay ng Diyos sa atin by the Word of God na maliwanagan tayo, we shall perish. Ganun ka-importante ang Word of God. Kaya ang gold, ano mang may ibibigay sa tao, hindi kayang ibibigay sa Word of God. Last verse, bakit? 2 John 1:8. Praise the Lord. Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Yan. Tingnan nyo ang sarili ninyo. Huwag nyong walain ang mga bagay na aming ginawa sa inyo. Ano bang ginawa sa kanila? Sa mga apostoles. Nagbigay ng Word of God. Nagbigay ng commandments of God, nagbigay ng wisdom of God, nagbigay ng spiritual understanding, but that we receive a full reward. Ano yung full reward? Rewarded ka dito sa short na buhay mo, rewarded ka pa sa kabilang buhay. Full reward, it is not partial, it is not lack, yung kulang ba? Pag sinabing full, kumpleto ang reward na ibibigay ng Diyos sa iyo na ikaliligtas mo dito sa mundo at lalo't na sa kabilang buhay. Yan ang matatamo natin sa banal na salita ng Diyos. Huwag natin itong kulangan, huwag natin itong panghinayangan, huwag. Kailangan natin ilagay sa ating puso. David said, "Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee." Dapat atin itong
i-carry on hanggang sa pagtanda natin, hanggang kunin tayo ng ating Panginoong Hesukristo. We shall never see death. Hindi natin makikita ang kamatayan sa buhay po natin. Hindi natin makikita ang kamalasan sa buhay natin. Ang Word of God ay kaya niyang magbigay sa atin ng victory and there is no defeat. Always to triumph ang saad ng Diyos. O bakit may mga pagsubok tayo, God will turn it into blessing. Praise the Lord. Bakit sometimes nagkakasakit tayo, God will make you better person, not bitter person. Lahat yan. All things work together for good. O bakit minsan nag-aarkila tayo, pinapaalis tayo. O, isipin natin. Di ba? That is for our good. Nung sumikip tayo, naghihirap tayo sa isang lugar, bakit pinahintulot ng Diyos? O di ba? Nakarating tayo dito because of that. So walang kataluhan sa Diyos. Praise the Lord. Full reward ang ibibigay ng Diyos sa buhay po natin. Kaya God will cause us always to triumph. Hindi kaya mabigay ng gold yan. Yung gold baka yan pa yung pabilo ng kamatayan mo. Baka yung gold yun pa ang pabilo ng ikakapahamak ng pamilya mo. Maraming nagpapatayan dyan. Maraming mga napapahamak dyan. Samantalang if you are under the care of the Creator, under the care of the only Savior, under the care of the true and living God, nobody can touch you. Walang makatouch sa iyo. Kaya salamat tayo na lagi tayong pinapalalahanan na napaka-importante ang kanyang salita kaysa pagkain. Mas higit pa sila kaysa necessary food. If we cannot skip to take food in order to survive in this world, how much more we should not skip those services na binigay ng Diyos sa atin to attend. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.